Opisyal nang nilagdaan ni Lillard ang isang 3-year $42 million na kontrata para muling suotin ang jersey ng koponang nag-draft sa kanya noong 2012. Ngayon, matapos ang halos isang taon mula nang itrade siya ng Trailblazers patungong Milwaukee Bucks, muling magbabalik si Dame Time sa Portland, ang lugar kung saan siya naging all-star, franchise icon at bayani ng lungsod. Matatandaan na noong 2023, isang blockbuster trade ang nagpadala kay Lillard sa Milwaukee bilang bahagi ng isang 3-team deal na naglayong bigyan siya ng mas malakas na tsansa sa kampanya para sa championship. Ngunit hindi ito nagbunga ng inaasahan at sa huli nauwi sa kanyang pag-wave ng Bucks nitong off-season. Ngayon, babalik si Lillard sa isang Portland team na puno ng batang talento gaya ni Scoot Henderson at Shadon Sharpe. Bagamat wala na sila sa panahong contender ang Blazers, ang leadership, karanasan at clutch gene ni Dame ay malaking tulong para sa paghubog ng kanilang bagong core. Ang tanong, strategic move ba ito para sa Portland o isa lamang itong emotional reunion sa pagitan ng isang lungsod at ng kanilang alamat? Samantala, isang matapat at walang preno na pahayag, ibinahagi ni dating NBA player Richard Jefferson kung gaano kahirap at minsan ay nakaka-drain ang makasama si LeBron James sa isang team. Sa pinakabagong episode ng Road Trippin Podcast kasama si Channing Frye, sinabi ni Jefferson na playing with LeBron sucks, hindi dahil sa ugali ni LeBron, kundi dahil sa matinding pressure at expectations na kaakibat ng pagiging teammate ng isa sa mga pinakakompetitibong atleta sa kasaysayan ng sports. Ayon kay Jefferson, sucks siya kasi ang goal ay championship palagi. Nasa level siya na kahit konting pagkakamali mo sa play, alam na agad niya, tapos sisingiling ka. Ibinunyag din niya kung paano si LeBron ay sobrang disiplinado at palaging handa. Minsan pa raw ay 4 na oras nang nagpa-practice bago pa pumasok ang iba. Hindi rin nag-atubiling sumang-ayon si Frye na minsan ding nakasama si LeBron sa Cleveland Cavaliers. Anya, yung iba sa team naglalaro para sa playing time o para maging all-star. Pero si LeBron, naglalaro siya para sa legacy, para maging greatest ever. Habang umaakyat pa lang tayo ng bundok, siya gusto nang pumunta sa Mars. Si Jefferson at Frye ay naging bahagi ng Cavaliers team na nagbalik mula sa 3-1 deficit laban sa 73-win Golden State Warriors noong 2016, isa sa mga pinakamalupit na comeback sa NBA history. Kaya't kahit gaano ka-intense ang pressure sa paglalaro kasama si LeBron, aminado sila na ang ganitong klaseng leadership ay may halong hirap at biyaya. Sa edad na 40 years old, papasok na si LeBron James sa kanyang ika-23 NBA season matapos niyang i-opt-in ang $52.6 million player option niya sa Lakers. Nitong nakaraang season, nagpakitang gilas pa rin si LeBron sa 70 game na may average na 24.4 points, 8.2 assists at 7.8 rebounds, habang nagtala pa ng career best shooting efficiency. Para kay Jefferson, may cons talaga ang paglalaro kasama ang mga legends gaya ni LeBron, Kobe at Jordan, dahil ang excellence na hinahanap nila ay hindi basta-basta. Pero kung ang kapalit naman nito ay kampyonato at kasaysayan, tiyak na sulit pa rin ang sakripisyo. Samantala, nagbukas naman ng panibagong oportunidad ang biglaang desisyon ng Charlotte Hornets na i-waive si Josh Okogie upang maiwasang magaranti ang kanyang kontrata. At sa oras na ito, tila may ginintuang pagkakataon ang Los Angeles Lakers na masungkit ang isa sa mga pinaka-underrated na perimeter defenders sa buong liga. Sa edad na 25, kilala si Okogie bilang isang defensive dog, isang wing defender na walang inaatrasan, walang pinipiling assignment, at palaging handang gawin ang maduduming trabaho para lamang sa ikakapanalo ng kanyang koponan. Siya ang tipo ng role player na hindi palamuti sa stat sheet, pero damang-dama ang impact sa loob ng court. Kung tutuusin, hindi naging madali ang journey ni Okogie. Mula sa pagiging role player sa Phoenix Suns, lumipat siya sa Charlotte ngunit nauwi sa hindi paggarantiya ng kontrata. Ngunit ngayon may tsansang magsimula ng isang bagong yugto sa kanyang karera, marahil ang pinakamahalaga kung sakaling kunin siya ng Lakers. Isa sa mga kino-question dati kay Okogie ay ang kanyang opensa. Subalit unti-unti nang pinapakita ang progreso. Nagtala siya ng 34.8% shooting mula sa 3-point line noong nakaraang season at bago pa man ang trade, nasa 38.1% na siya. At tandaan, nagawa niya ito nang wala pa sina LeBron James at Luka Doncic sa tabi niya para magbigay ng mas madadaling looks. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers, isang koponang binuo sa paligid nina LeBron at Luka, ang pagdagdag kay Okogie ay strategic. Bibigyan niya si head coach JJ Redick ng isang defensive wildcard sa rotation, isang player na pwedeng ipasok upang ubusin ang enerhiya ng kabilang scorer habang pinapapanatag ang perimeter defense ng bench unit. Hindi lang ito tungkol sa mga play o strategy ng mga laro, ito'y tungkol sa identity. Sa bawat championship caliber team, kailangan ng isang mandirigma. Isang player na walang pakialam sa stats kundi sa panalo. At sa lahat ng options na available ngayon, baka si Josh Okogie na nga ang pinakaswak sa papel na yon. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang kunin ng Lakers si Okogie? Pasok ba siya sa rotation ni Coach JJ Redick?